Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 511. Pababa si Park Cheon-shin sa Northampton. Sa Nobles Villa sa South City. Ito ang tirahan ni Park Cheon-shin. Kasalukuyan, siya ay nanonood, habang maingat na ibinababo ng maraming lalaki ang kanyang nasugatan na anak mula sa isang kotse. Galit na galit siya. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay baldado at dalawa sa kanyang pinakamagandang bodyguard ay halos hindi nakakapit sa buhay. Isa itong malaking sampal para sa triple group. Kahit si Scott Yates ay hindi nang ahas na gawin ito. Sa katunayan, ang mga pinuno ng South City ay hindi rin maglalakas loob na gawin ito. Ngunit ang isang maliit na lungsod ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban sa kapangyarihan ng triple group. Napakalaki. Gayunpaman, nang tingnan ang kalagayan ng magkapatid na si Lee ngayon, alam niyang hindi mahina ang posisyon. Malamang na mas may kapangyarihan sila kaysa kay Scott Yates. Ang tanging paraan upang malutas ang bagay na ito ay kung ang kanyang sariling mga tauhan ay mas makapangyarihan. Tay, kailangan mo akong ipaghiganti. Ang Northampton ay mayroong psychopath na nagpoprotekta dito. Sigaw ni Hejin. Pinag-isipang mabuti ni Cheon-shin ang susunod niyang gagawin bago tumawag sa Kirea headquarters ng triple group. Mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, na nagtapos sa, pakipadala si Master Lee Jae-shik kay Erudia para pangasiwaan ang bagay na ito. Dahil siya ang namamahala sa pagtiyak na ang triple group ay nang ibabaw sa lubhang kumikitang merkado ng Quebec, gagawin niya ang lahat para magawa ang kanyang misyon. Ang ilang mga sakripisyo ay kailangang gawin kung nais niyang magkaroon ng punong tagapagsanay ng tulong ni Kirea, mga sakripisyo na mas masaya niyang gawin, dahil ayaw pa niyang sumuko. Oo, okay, basta pumayag si Mr. Lee, makakarating siya agad. Ako na ang mag-aayos ng lahat. Sa isang maliit na isla sa isang lugar sa Kirea, nobela. Isang matandang lalaki na may nyebe ang buhok ay nanginginig. Hindi kapani-paniwalang nakaupo, naglabas siya ng kalmadong aura, halos hindi natural. Para bang mayroon siyang kapangyarihan, ang tubig sa ilalim ng kanyang pamangwit ay puno ng isda. Ang kayig ay tila lumalaki lamang, habang lumilipas ang panahon, at parami ng parami ang nagkukumpulan. Ito ay isang kakaiba at hindi maipaliwanag na kababalaghan. Sa sandaling iyon, tumunog ang nagmamadaling yabag mula sa kanyang likuran. Master, may nangyaring masama. Sina Mr. Lee Da-yong at Lee Da-jong ay binugbog ng isang tao sa Erudia. Malubhang nasugatan sila at hindi alam kung mabubuhay pa sila. Nagulat ang isang lalaki na may takot na tono bago siya lumuhad sa lupa sa harap ng matanda. Boom! Biglang hinatak ng matanda ang kanyang pamangwit at isang malakas na kalabog ang narinig. Ang tubig ay nagsimulang umikot ng mabilis, na bumubuo ng isang malaking puyo ng tubig. Makalipas ang ilang segundo, tumaas ang malalaking alon na umaabot sa 10 metro ang taas. Libu-libong isda ang lumundag sa dalampasigan, na inihagis ng mga alon. Lahat ng naruroon ay natigilan sa marilag na tanawin, iniisip kong ang matanda ay may isang uri ng superpower. Ginoo, umaasa si Park Cheon-shin na pupunta ka sa Erudia para tulungan siya. Una, para tumulong sa pagpapalawak ng triple group sa bansa, at pangalawa, para makaganti para kina Mr. Lee Da-jong at Lee Da-yong. Patuloy na nagmamakaawa ang lalaking nakaluhod sa sahig. Sa likod niya, mahigit 100 lalaki din ang lumuhad, sumisigaw, nais ng triple group na tawagan si Master Lee Jae-shik na tulungan ito sa pagharap sa kanilang mga bagay. Lumabas sa pagre-retiro, guro. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib sa isang nakakakilabot na dagandong, umalangaw sa kalangitan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magretiro si Jae-shik mula sa militar ng Kirea at orihinal na nagplano siya na hindi na muling isali ang kanyang sarili sa labas ng mundo. Gayunpaman, isang kinang ang pumasok sa kanyang mga mata at nagsalita siya, "Fine. Gusto kong makita pa rin ang Diyos ng digmaan." Habang sinasabi niya ito, nababaluktot ang takot sa loob niya. Alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang Diyos ng digmaan ng Erudia. Nagkaroon ng malakas na dagandong ng pagsang-ayon mula sa mga lalaki, habang tinatanggap nila ang kanyang mga salita bilang pagsang-ayon. Matapos ang 10 taon ng pagtatago sa mundo, ang numero 1 taekwondo master ni Kirea ay sa wakas ay lalabas na sa pagre-retiro.
Siya ay papunta sa Erodia upang tulungan ang Triple Group sa pagkuha sa Quebec. Tuwang-tuwa si Qianxin nang marinig niya ang balita at malapit nang sumayaw sa tuwa. Sa isang taong kasing kapangyarihan ni Jay Shik sa kanilang panig, ang pagkuha sa Quebec ay isang larong pambata. Pagkatapos nito, lilipat sila sa mga nakapaligid sa lungsod. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 512. Kakalabas lang ni Levi sa trabaho nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Isa ito sa mga lumang subordinate ni Scott, si Theo. Dahil hindi siya pumasok sa nangyari noong nakaraang pagkakataon, hindi siya pinatay ni Levi. Nagtataka sa biglang pagsulpot ng lalaki, tanong ni Levi, hinahanap mo ako. Magiging tapat ako sa iyo, Mr. Garrison. Siguradong alam ko na ang aking amo ay nakaipon ng daan-daang bilyong yaman sa nakalipas na dekada o higit pa. Isa rin siyang masugid na collector ng mga hindi mabibaylang artifact. Sa kanyang koleksyon, 3 ang natatangi at hindi kapani-paniwalang mga piraso. Masasabi mong kinakatawan nila ang mismong kultura ng Erodia. Sa puntong ito, napatanong si Levi sa sinabi niya, huwag mong sabihin sa akin na ninakaw sila ng Triple Group. Salamat, hindi. Nang magretiro na ang aking amo, sadyang ipinagkatiwala niya ang 10 sa kanyang pinakamahalagang artifact sa Northampton Chrysler Foundation. Ngayong wala na si Mr. Yates, talagang inaangkin ng foundation ang mga artifact para sa kanilang sarili. Ang nakakainis pa ay magkakaroon sila ng auction para sa mga kayamanang ito. Nakarinig ako ng mga alingaw-ngaw na ang Triple Group ay may layunin sa pagbid para sa mga item na iyon. Ito ay halos ang pambansang kayamanan ng Erodia at hindi ko nais na mapunta sila sa mga kamay ng ibang bansa, isang damdamin na sigurado akong sasang-ayon si Mr. Yates. Mangyaring tulungan ako, Mr. Garrison. Napakaraming problema ang pinagdaanan ni Mr. Yates para mabili ang 3 artifact na iyon mula sa isang auction sa ibang bansa. Bumagsak si Theo sa sahig habang nakaluhod habang nagmamakaawa kay Levi para sa kanyang tulong. Kahit na si Scott at ang kanyang mga kauri ay dati nang nang-aapi ng sinuman sa abot ng kanilang makakaya, dahil naglibot sila sa paggawa ng maraming kakilakilabot na krimen, sila ay lubos na tapat sa kanilang bansa. Nakangiting tumawa, sumagot si Levi, sigurado ako na ang auction ay isang harapan lamang. Ang Triple Group at ang Chrysler Foundation ay malamang na nagkasundo na ang mga artifact na ito ay magiging kanila. Gumagawa lang sila ng palabas para sa iba para lumabas na parang nakuha ng Triple Group ang mga artifact sa pamamagitan ng legal na paraan. Nagulat si Theo bago napabulalas, tama. Dahil ang mga artifact na iyon ay pambansang kayamanan, ang Triple Group ay hindi madaling kunin ang mga ito. Kaya, malamang na nakipagsabuatan sila sa Chrysler Foundation para magkaroon ng auction na ito. Walang hiya talaga ang Triple Group. Hindi lang daan-daang bilyon ang ninakaw nila kay Mr. Yates. Ngayon, gusto pa nilang bawiin ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Anong kasuklam-suklam? Sige, sabihin sa akin ang lokasyon at oras. Haharapin ko ito. Paniniguro ni Levi na may madilim na tingin sa mukha. Wala na bang katapusan ang kasakiman ng Triple Group? 8:00 bukas ng gabi sa Lakeside Villa. Unti-unting bumabalik ang kulay sa maputlang mukha ni Theo. Ngayong naipasa na niya ang bagay na ito para hawakan ni Levi, sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Iginiit ni Jay Shik na dapat ilihim ang balita ng kanyang pagdating kay Erodia. Alam ng sino mang nakipaglaban sa isang digmaan na si Erodia ay karaniwang hindi limitado dahil ang Diyos ng digmaan mismo ang nagpoprotekta dito. Sino ang nangahas na salakayin si Erodia nang may maalamat na figurang nagbabantay dito? Maging si Jay Shik, na nagretiro sa militar sa loob ng 10 taon, ay nag-iingat pa rin sa tahasang pagsalakay sa bansa. Ito ay isang malalim na uri ng takot na hinding-hindi talaga malilimutan. Sa nakalipas na 5 taon, nag-iisang natalo ng Diyos ng digmaan ang 18 bansa. Kaya naman, gusto ni Jay Shik na mangyari ang kanyang pagdating ng may kaunting kasiyahan hanggat maaari. Hindi niya nais na malaman ng Diyos ng digmaan ang tungkol dito, o iyon ay maghahatid ng malaking problema para sa kanya. Matapos matagumpay na makapasok sa Erodia, inihagis niya ang lahat ng pag-iingat sa hangin. Simula ngayon, wala nang makakapidyo sa kanya na gawin ang gusto niya. Hanggat lumayo ako sa Diyos ng digmaan,
Dapat akong malaya na gawin ang gusto ko, nobela. Sa paliparan sa Quebec, South City. Inayos ni Chien-Shin na isara ang bahagi ng paliparan para salubungin si Jae-shik. Mahigit 100 itim na sasakyan ang nakaparada sa tarmac, na may daan-daang lalaking nakasuot ng itim na damit na nakatayo doon, naghihintay sa maayos na linya. Paglabas ng eroplano, nagulat si Jae-shik sa nakitang nasa harapan niya. Napakagasta. Ito ay halos ipahayag sa mundo ang kanyang pagdating. Maligayang pagdating sa Erudia, guro. Daan-daang boses ang nag-chorus. Sa mata ng mga lalaking ito, parang Diyos si Lee Jae-shik. Ang kanyang talento sa taekwondo ay hindi matatalo. Sino ang maglalakas loob na hamanin siya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 513. Pinagpapantasyahan na ni Park Chien-shin ang pagsakop sa 7 rehiyon sa Timog, sa tulong ng makapangyarihang figurang ito. Tinapik ni Lee Jae-shik si Park Chien-shin sa balikat at binigyan siya ng payo, na nagsasabing, huwag kang gagawa ng anumang bagay na labis-labis muli sa hinaharap. Dumiretso ka sa akin kung may nahaharap kang anumang problema at tutulungan kita sa pagharap sa kanila. I understand. Medyo nanginginig ang boses ni Park Chien-shin. Siya nga pala, Master, narinig ko na mahilig kang mangolekta ng mga antik. Magkakaroon ng auction bukas ng gabi at nagpaplano akong magbid para sa isang orihinal na piraso ng Erudian artwork, isang sinaunang Erudian porcelain vase, at gayon din ang Quebec's legendary pearls. Tiyak na iregalo ko sila sa iyo. Si Park Chien-shin ay time na nag-alok, sinusubukang paboran siya. Oh, anong sarap! Sa katunayan, si Lee Jae-shik ay nasiyahan sa pagkolekta ng mga antigang likhang sining. Mayroon siyang koleksyon ng mga antigo mula sa bawat bansa sa mundo. Lahat maliban kay Erudia. Ito ang isa sa kanyang nakikita pagsisisi. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon, siya, isang taekwondo master ng kanyang henerasyon, ay halos hindi makapagpigil ng kanyang pananabik. Magaling. Hanggat dinadala mo sa akin ang mga bagay na iyong nabanggit, aalisin ko ang lahat ng mga hadlang na maaaring harapin mo kay Erudia. Nangako si Lee Jae-shik. Oo, Master. Hindi kita pababayaan. Ito talaga ang hinihintay na marinig ni Park Chien-shin. Sa pag-alalay sa kanya ni Lee Jae-shik, mabubura ang lahat ng kanyang alalahanin. Malamang na magagawa niya ang gusto niya, nang hindi natatakot sa mga epekto. Pagkatapos ng auction, walang makakapidyo sa akin na ipaghiganti ang anak ko. Halika, tingnan natin kung ano ang kalagayan ng 2 estudyante ko. Gaya ng dati, si Lee Jae-shik ay tapat sa kanyang mga estudyante. Kinabukasan, pagkababa ng trabaho, nakipagkita si Levi kay Zoe. Honey, may lugar na gusto kitang dalhin. Sabi ni Levi na may matingkad na ngiti. Tinitigan siya ni Zoe nang may kainahinala at nagtanong, hindi mo naman iisipin na manggulo ulit, hindi ba? Ano ba, magulo lang ba talaga ako sa paningin mo? Panunumbat ni Levi. Oo. Mataimtim na tumango si Zoe. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan ni Levi sa Lakeside Villa. Parang may auction dito. Sumasali ka ba dyan? Tanong ni Zoe. Oo, nag-iisip akong bumili ng ilang mga antigo, bilang mga regalo para kay nanay at tatay. Ngumisi si Levi. Kinurot siya ni Zoe sa balikat at kinawayan, stop joking around. Ang mga bagay na isino-auction ngayong gabi ay hindi higit sa 100,000. Madali silang umabot sa milyon-milyon. Pero heto ka, nagbibiro na gusto mong ibigay sila mama at papa. Samantala, sa Lakeside Villa, inilapit ni Horace ang kanyang telepono sa kanyang tainga, nakikinig sa mga tagubilin ni Park Chien-shin. Tandaan mo, Horace, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ang lahat ng 10 artifact ni Scott Yates ay dapat ihatid din sa akin. Sigurado ako na alam mo ang kahihinatnan na mangyayari sa iyo kapag nabigo ka. Takot na takot si Horace, hanggang sa pawis na siya. Kung siya ay nabigo, kamatayan ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, boss. Nagawa ko na ang lahat ng pagtatayo ng pagsasaayos sa auction. Naibrief na ang lahat ng bidder. Itataas nila ang bid ng 2 beses sa bawat round, para lang sa mga formalidad. Sisiguraduhin ko sa iyo na ngayong gabi, walang maglalakas loob na magbid laban sa atin. Nagsalita si Horace nang may pananalig.
Kanina lang ay ipinakalat niya ang salita, na ipinaalam sa lahat na determinado ang Triple Group na mailagay ang lahat ng artifact para sa auction, ibig sabihin ay walang dapat hamarang sa kanila. Ituring ng Triple Group na ang mga gumawa ng ganoon ay kanilang sinumpaang mga kaaway. Inimbitahan din ni Horace ang maraming media reporter na nagpapakita ng live na broadcast ng auction. Nais nilang ipaalam sa buong South City at Erudia na ang mga hindi mabibaylang artifact na ito ay nakuha ng Triple Group sa pamamagitan ng tamang paraan, hindi sa pagnanakaw. Nabigyan ng magandang kamay ang Triple Group, at mananalo sila kung mahusay nilang nilero ito. Ang kailangan lang nilang gawin ay maging matyaga. Nobela. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi nila kailangang gumastos ng 1 sentimos upang makuha ang 10 artifact. Matapos iharap ni Levi ang kanyang tiket sa pagpasok, pumasok siya sa kaganapan sa auction kasama si Zoe, nang walang anumang kapahamakan. Nasa pinakalikod ang upuan nila. To put it bluntly, nandito lang sila bilang mga extra para sa ikabubuhay ng atmosphere. Pagkatapos ng lahat, ang auction ngayong gabi ay nilinlang. Bago magsimula ang auction, tinakbo ni Horace ang lahat, sa huling pagkakataon, kasama ang taong namamahala sa Chrysler Foundation. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 514. Huwag kang mag-alala, Mr. Waller. Handa na ang lahat, tiniyak siya ni Kenneth West, ang taong namamahala sa Chrysler Foundation. Mabuti, kung magiging maayos ang lahat, mas yayaman ka at ang iyong foundation, ng 3 bilyon, garantiya ni Horace. Magandang balita iyan. Halos hindi mapigilan ni Kenneth ang saya. Ang lahat ng mga bisita ay nakaupo sa auction room. Ang upuan ni Horace ay nasa gitna ng unang hanay. Bago siya umupo, inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan, ang babala sa kanyang mata at nagbabantang mga mata ay kitang-kita ng lahat. Binabalaan niya ang lahat ng artifact ngayong gabi ay pagmamay-ari ng Triple Group. Wala ni isa sa kanila ang pinayagang hawakan sila. Agad na natanggap ng karamihan ang kanyang tahimik na mensahe at natakot na isipin ang tungkol sa pagbid. Di nagtagal, opisyal na nagsimula ang auction. Ang unang item para sa auction ngayong gabi ay isang sinaunang manuskrito, na kilala bilang Lanting Jishu. Ang panimulang bid ay 10 milyon at ang bawat bid ay dapat tumaas ng hindi bababa sa 1 milyon. Tuwang-tuwang anunsyo ng host. Magsisimula na ang bidding. Maghintay ka. Biglang pinatigil ni Horace ang host. Ginoo, Waller, may problema ba? Curious na tanong ng host. Sinulyapan ni Horace ang mga tao at inihayag, lahat ng mga elite ng Northampton ay nagtipon dito para sa auction na ito. Ang oras ng lahat ay mahalaga. Sa tingin ko, mas mabuting ilabas ang lahat ng mga bagay sa auction ng sabay-sabay. Nag-alinlangan ang host nang marinig ang mungkahi ni Horace at tumingin kay Kenneth na nasa gitna ng audience. Nag-okay, sign ang huli gamit ang kanyang mga daliri. Napakagaling. Ipapakita namin lahat ng item sa auction ng sabay-sabay. Declare ng host. Hinarap ni Horace ang mga tao sa pagkakataong ito, may tumututol ba dito? Pupunta kami sa iyong mungkahi, Mr. Waller. Oo, naway manalo ang pinakamataas na bidder. Nobela. Kuwit. Narinig ng lahat ang kanilang mga kasunduan. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa Triple Group? Sumasang-ayon ako. Itinaas din ni Levi ang kanyang mga kamay bilang buong suporta. Isang all-at-once na auction. Isali mo ako. Tiyak na mas nakakatipid ito sa oras, kumpara sa pagbibid para sa bawat item ng paisa-isa. Pinanlakihan siya ng mata ni Zoe. Bakit ka tuwang-tuwa? Ang auction na ito ay malinaw na niloko. Magbibid ang Triple Group para sa mga artifact ng sabay-sabay. Ano ang pinapalakpakan mo? Pagkatapos ay maaari rin akong magbid para sa lahat ng mga artifact ng sabay-sabay. Umangat ang mga gilid ng bibig ni Levi pataas. Lahat ng 10 item ay ipinakita na ngayon. Ito ang mga antik na nakolekta ni Scott Yates sa buong buhay niya. Ito ay isang orihinal na piraso ng likhang sining ng Erudian ng isang kilalang tao noong sinaunang panahon. Isa itong sinaunang florera ng porselana, at narito ang maalamat na perlas ng Quebec. Ang 3 artifact na ito ay pambansang kayamanan ni Erudia at ang pagmamalaki ng bansa. Ang panimulang bid para sa lahat ng 10 item ay 500 milyon, na may pagtaas sa bid na hindi bababa sa 10 milyon. Magsisimula na ang bidding.
Sigaw ng host. 510 milyon. 520 milyon. Kuwait. Ang mga bayad na bidder na inayos ng Triple Group ay nagsimulang magbid. Ang pagtaas ng bid ay napakaliit, sa bawat pagkakataon. Ay bid ko. Ang real estate tycoon ng Northampton, si Jackson Franklin ay itinaas ang kanyang bid paddle. Ha! Umikot si Horace para titigan siya. Kalimutan mo na, labas na ako. Natakot si Jackson sa mga tingin ni Horace, na agad na nawala ang kanyang bid. Yung ibang tycoon na may gumawa ng magbid ay unti-unting sumuko na rin. Ang mga anti-gang kayamanan na ito ay nakatutokso, ngunit hindi nila kayang mapunta sa masamang panig ng Triple Group. Alam ng lahat ang walang awa na pamamaraan ng Triple Group. Tunay silang walang awa na mga tao, napuputulan ang sinuman at lahat ng humahadlang sa kanilang daan. Manam, mabuti, bulong ni Horace sa ilalim ng kanyang hininga. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa mukha ni Horace nang makita niyang sumusuko ang lahat. Kamatayan lang ang naghihintay sa mga humamon sa Triple Group. Nang ang presyo ng bidding ay umabot sa isang tiyak na halaga, itinaas ni Horace ang kanyang paddle at sumigaw, 600 milyon ng Triple Group. Nang ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, tumahimik ang eksena, habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Wala nang nangahas na magbid. Sunod-sunod ding umatras ang mga binayang bidder dahil natupad na nila ang kanilang layunin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 515. Lahat ng mga reporter ng media ay pinagmamasdan ng mabuti si Horace. Nahaharap lamang sa lubos na katahimikan sa pinangyarihan, sina Horace at Kenneth ay nagpalitan ng mga tingin at nagsusuot ng magkatugmang tagumpay ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ibinalik ng host ang kanyang tingin sa audience. 600 milyon ang pupunta ng isang beses. Pupunta ng 2 beses. Kuwait. Nakangisi na si Horace mula tenga hanggang tenga. Ito ay isang tagumpay sa misyon. At secure pa rin ang posisyon ko bilang general manager sa Erudia. 1 bilyon. Bago ang ikatlo at huling tawag, isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Agad na nilunok pabalik ng host ang mga salita sa dulo ng kanyang dila. Parehong natigilan sina Kenneth at Horace, at gayon din ang iba. Kuwait. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa likuran nila. Nahihiyang hinayla ni Zoe ang braso ni Levi dahil nagtaas siya ng bid. Ano, sila yon? Nakilala ni Horace sina Levi at Zoe sa isang sulyap lang. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari. Mahigpit siyang nagutos kay Kenneth, inutusan siyang kontrolin ang listahan ng mga bisita para sa auction event ngayong gabi. Kaya naman, hindi niya akalain na papapasukin ang 2 taong ito. Bahagyang natarante si Horace at tumugon, hindi ba ito masyadong hindi nararapat? Malinaw na magbibid muna ako ng 600 milyon. Paf, hindi ka ba naka-auction dati? Hindi pa nagagawa ang huling tawag. Tumalsik naman si Levi. Ikaw, ang kanyang mga salita ay agad na naging dahilan para patahimikin ni Horace ang kanyang sarili. May gustong magbid na mas mataas sa 1 bilyon. Tanong ni Levi. Walang ganang inulit din ng host ang tanong ni Levi. 1.1 bilyon. Pinilit ni Horace ang mga salita sa kanyang mga labi. 1.5 bilyon. Sigaw ni Levi, determinadong maging huling bidder. Ikaw. Lumakas ang galit ni Horace. Ang lalaking ito ay halatang nandito para sa akin. 1.6 bilyon. Nag-aatubili na itinaas ni Horace ang bid. Kailangan niyang tapusin ang misyon na ibinigay sa kanya ni Park Cheon-shin. 2 bilyon. Itinaas muli ni Levi ang kanyang sagwan. Napuno ng mga hinga ang silid habang ang lahat ay humugat ng matatalim na hininga. Ang mga tao ay nakanganga kay Levi sa hindi makapaniwala. Ito ay ganap na kabaliwan. Kakalabanin ba niya ang Triple Group hanggang kamatayan? Siguradong baliw siya. Talagang hindi niya nirerespeto ang Triple Group. Ikaw, galit na galit si Horace. Sa orihinal, maaari niyang makuha ang mga artifact na may budget na 600 milyon, ngunit itinaas ni Levi ang bid ng hanggang 2 bilyon. Kailangan niyang itaas ito ng hindi bababa sa ilang milyon kung gusto niyang manalo. F********8, 2.5 bilyon. Nauutol niyang sabi. Ibinigay ni Horace ang lahat para makumpleto ang kanyang misyon. 3 bilyon. Sigaw ni Levi na may masamang tingin sa mukha. Paf! Tumaas ang presyo ng dugo ni Horace.
3 bilyon ang lumampas sa kanyang budget na 2.4 bilyon sa kabuuan. Kailangan niyang ubusin ang pera, mula sa sarili niyang bulsa kung gusto niyang malaman si Levi. Bukod dito, dumating si Levi na ganap na handa, kaya't patuloy niyang itataas ang bid. Aalis ako, sabi ni Horace sa pagkatalo. Gayunpaman, sinaman niya ng tingin si Kenneth at ang huli ay maingat na binigyan siya ng okay, na kilos bilang tugon. Hindi papayag ang makuha ni Levi ang mga artifact na iyon. Kahit na kailangan nilang patayin siya para matiyak na hindi niya makuha ang mga ito, gagawin nila ang ganoon. Ito ang utos ni Park Cheon-shin. Kung hindi, ito na ang katapusan ni Horace. Kuwit, 3 bilyon, nabenta. Ang 10 bagay na ito ngayon ay kay Levi Garrison. Ginoo, Garrison at MS. Lopez, mangyaring bumalik sa backstage para bayaran ang bayad. Inakay ng staff sina Levi at Zoe sa backstage. Gayunpaman, bago umalis, maingat na dinala ni Levi ang isang kopya ng katalogo ng auction. Binabati kita, Ginoong Garrison sa pagiging may-ari nitong 10 hindi mabibaylang artifact. Kailangan mong magbayad ng kabuuang 20 bilyon. Paano mo gustong magbayad? Magalang na ngumiti si Kenneth. Maghintay. Kumunat ang noo ni Levi at nagtanong, di ba dapat 3 bilyon? Bakit naging 20 bilyon? Sir, sa tingin ko ay hindi mo alam na lahat ng mga item ngayong gabi ay hindi na auction sa lokal na pera. Kaya, pagkatapos ay convert at isama ang mga bayaran sa paghawak, ang 3 bilyong ibibid mo ay aabot sa kabuuang 20 bilyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 516. Ipinaliwanag ito ni Kenneth ng diretso ang mukha. Boom! Natigilan si Zoe. Ito ay malinaw na isang scam. Pagkatapos magsimula ng auction, bigla nilang sinasabi na wala ito sa lokal na pera. Nakakita na ako ng mga manloloko, ngunit hindi kailanman ay walang kahihiyan gaya ng mga taong ito. Ito ay isang gawa ng pandaraya. Talagang walang limitasyon kung gaano kalayo ang gustong gawin ng Triple Group, para makuha ang gusto nila. Muling bumungad kay Zoe ang realisasyon. Sa kabaligtaran, si Levi ay nanatiling hindi nabibigla. Nahulaan na niya ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Wala sa lokal na pera. Sino nagsabi niyan? Hamon ni Levi. Ako. Siyempre, tulad ng alam mo, ang organizer ang may huling say. Ngumisi si Kenneth. Nangako siyang tutulungan si Horace sa pagkuha ng lahat ng sinaunang kayamanan nito. Kaya naman, sinasadya niyang palitan ang pera, para mapilitan si Levi na mag-withdraw. Alam ba ng lahat iyon? Patuloy na tanong ni Levi. Siyempre, kung ayaw mong maniwala sa akin, sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo. Pagbalik nila sa auction room, tinanong ni Kenneth ang karamihan ng mga tao, alam ba ng lahat ng auction ngayong gabi ay wala sa lokal na pera? Oo naman. Kaya naman walang nang ahas na itaas ang bid. Ang bid ng Triple Group na 600 milyon ay magiging 2 bilyon pagkatapos ng conversion. Sino ang maglalakas loob na magbid laban dyan? Oo, alam ng lahat ang tungkol sa foreign currency. Kuwait, ang mga taong ito na nagsasabing alam nila ang conversion ng currency ay paunang inayos ng Triple Group. Napansin din ni Levi na inalis nila ang katalogo ng auction ng lahat. Ang katalogo ay ibinigay sa bawat tao sa pagpasok. Nakasaad dito ang lahat ng detalye tungkol sa auction ngayong gabi, kasama ang presyo ng bawat item sa auction. Noon lang, nakangiting lumapit si Horace at nagtanong, anong problema Mr. West? Ginoo, Waller, I'd appreciate it kung matutulungan mo ako. Lokal ba o dayuhang pera ang auction ngayong gabi? Tanong ni Kenneth. Banyaga, syempre, kaya ako sumuko dahil ang 3 bilyon ay katumbas ng 20 bilyon. Sina Horace at Kenneth ang kumanta ng parehong himig. Ano, don't tell me na hindi alam ito ni Mr. Garrison at MS. Lopez. Nagkunwaring nagulat si Horace. Tama iyan. Sa sandaling napagtanto ng dalawang ito na umabot sa 20 bilyon pagkatapos ng conversion, tumanggi silang magbayad. Reklamo ni Kenneth. Lalong lumalim ang ngiti ni Horace nang sumagot, I suggest na kayong dalawa ang sumuko. Ang halaga ng 20 bilyon para sa mga anti-gang ito ay talagang hindi sulit. Bahagyang si Zoe si Levi, na nagpapakita na dapat siyang umatras.
Matatapos lang nilang maibigay sa kanila ang kanilang mga A*S sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya laban sa Triple Group. Hindi mapigilan ni Horace ang mapangiti nang makita ito. Mukhang maayos na ang isyo. Kung 20 bilyon, 20 bilyon. Walang problema. Napangiti si Levi. Ano? Ayos ka lang ba sa pagbabayad ng 20 bilyon? Laking gulat ni na Horace at Kenneth na halos lumuwa na ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Pinlano nilang takutin si Levi gamit ang 20 bilyong ito. Sa sobrang gulat nila, pumayag siyang magbayad ng ganoong halaga. Kaya kung magbayad ng 20 bilyon. Ang tanong ay kung kaya mong gastusin ang lahat ng ito. Mahiwagang ngumiti si Levi. Ayusin na natin ang bayad. Boom! Nobela. Tuluyan nang nahuli sina Kenneth at Horace. Magbabayad ba talaga siya? Pumunta silang lahat sa backstage. Kinuha ni Levi ang kanyang itim na card at naglipat ng 20 bilyon. Nadama ni na Kenneth at Horace na tila sila ay nakulong sa pagkataranta, tinatanggihan ang posibilidad na ito ay totoo. Tapos na. Ipadala ang lahat ng mga artifact sa aking tahanan, 10 silang lahat. Tanong ni Levi. Bago umalis, ngumiti si Levi at bumulong, sana matapos mo itong gastusin sa lalong madaling panahon. Hindi maintindihan ni Kenneth ang ibig sabihin noon ni Levi at nakatingin lang siya sa pag-alis ni Levi. Sa kanila pagbabalik, nakatitig sa kanya si Zoe. Honey, alam kong sumali ka sa auction ngayong gabi para sa big boss ng Morris Group, pero halatang scam ang 20 billion na iyon. Bakit ka pumayag? Haha, huwag kang mag-alala, honey. Hindi nila kayang ubusin ang perang iyon. Ngumisi si Levi. Nasa palad na niya ang lahat simula pa noong una. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 517. Sa Lakeside Villa, sa wakas ay natauhan na sina Horace at Kenneth pagkaraan ng mahabang panahon. Talagang naglipat siya ng 20 bilyon. Nag-alinlangan si Horace. Oo, nailipat na sa account. Kinumpirma ni Kenneth. Kailangan mong ilipat ang lahat ng 20 bilyon sa akin ngayon para makapagbigay man lang ako ng paliwanag kay Mr. Park. Udyok ni Horace sa kanya. Agad namang inutusan ni Kenneth ang kanyang mga tauhan na gawin ang paglipat. Ginoo, West, may mali. Ang 20 bilyon ay na-freeze. Sinasabi dito na may nakitang mapanlinlang na paglipat, at sa gayon, ang aming bank account ay na-freeze. Takot na bulalas ng staff. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa bangko ngayon. Biglang pumasok sa isip ni Kenneth ang mga sinabi ni Levi kanina. Sinabi niya sa kanila na gastusin ang pera sa lalong madaling panahon. Ginoo, West, sinabi ng bangko na namagitan ang Bank Regulatory Bureau at sila ang nag-freeze ng account. Nagbago ang ekspresyon ni Horace at Kenneth nang marinig ito. Ano? Ginawa ito ng Bank Regulatory Bureau. Beep beep beep. Bigla-bigla na lang, nakakarinig ng mga sirena ng pulis, na nagmumula sa labas ng villa. Ilang sasakyan ng pulis ang huminto sa pasukan. Mayroon ding mga sasakyan mula sa Ministry of Commerce, Bank Regulatory Bureau, pati na rin sa Bureau of Labor Statistics. Magandang gabi, kami ay isang pinagsamang pangkat ng pagpapatupad ng batas, na binubuo ng 4 na pangunahing departamento. Nakatanggap kami ng ulat ilang sandali lang ang nakalipas tungkol sa kaina-hinalang aktibidad sa auction na inorganisa ng Chrysler Foundation. Una, pinaghihinalaan ka ng pandaraya ng consumer, para sa paghingi ng 20 bilyon noong 3 bilyon ang napagkasundoan ng presyo. Pangalawa, pinaghihinalaan kang lumalabag sa batas sa pamamagitan ng paggawa ng mga aksyon, tulad ng hindi patas na kompetisyon. Kuwit, higit sa lahat, ang lahat ng bagay na inilagay para sa auction ay pag-aari ni G. Scott Yates, at sa gayon, dapat silang pangasiwaan ng kahalili na hinirang ni G. Scott Yates, wala kang karapatang i-auction sila. Nagpapanik na si Kenneth, nang sabihin na ang ikatlong opensa. Alam nila na dinala nila ang kapahamakan na ito sa kanilang sarili nang inilipat nila ang lahat ng pera upang mapalayas si Levi. Noon lang, nanunuya si Xavier Fields habang hawak niya ang isang kopya ng katalogo ng auction sa kanyang kamay. Malinaw na nakasaad dito na ang bidding ay gagawin sa local currency, kaya paano biglang naging 20 bilyon ang 3 bilyon? Namutla agad si Kenneth. Hindi ba natin naayos ang usapan tungkol sa mga katalogo?
Paano nila nakuha ang kanilang mga kamay sa isa? Sa 1,000,000 taon, hindi niya inaasahan na isang hakbang ang nauuna sa kanila ni Levi, na nag-aabot ng kopya kay Xavier. Nagsagawa kami ng investigasyon at natuklasan namin ang kahalili na itinalaga ni Scott Yates bago siya mamatay sa kanyang mayordomo, si Mr. Theo Kirby, na pumayag na ibigay ang lahat ng artifact kay Mr. Garrison, nang walang anumang kondisyon. Kaya, agad mong ibabalik ang 20 bilyon kay Mr. Garrison. Mula sa sandaling ito, si Kenneth at lahat ng sangkot ay pinaghihinalaan ng pandaraya, kasama ang mga naunang nakalistang krimen. Lahat kayo ay arestuhin at dadalhin para sa investigasyon. Pansamantala ring isasara ang Chrysler Foundation para sa masusing inspeksyon. Bukod dito, ang Triple Group ay makakatanggap ng multa na 10 milyon para sa mga pinaghihinalaang paglabag sa market share, at ang taong kinauukulan ay masususpinde sa ilalim ng karagdagang abiso. Matigas na deklara ni Xavier. Boom! Halos mahimatay sina Horace at Kenneth sa lahat ng nangyayari. Nang mapagtanto na ang mga artifact na ito ay ibinibigay ng libre kay Levi at na ang Chrysler Foundation ay nasangkot din, nagsimulang mag-usok si Horace. Hindi niya matanggap ang mga nangyari. Dahil karamihan sa mga mamahayag ay naruroon pa rin sa pinangyarihan, kumalat ang balitang ito na parang apoy. Narinig ito ng Northampton at maging ng buong Quebec. Si Park Cheon-shin ay hindi rin exception, nobela. Napahiya na naman ang Triple Group sa Northampton. Maliit na bagay lang ang masampal sa multa, pero lubos na masisira ang imahe natin dahil dito. Agad namang nakipag-ugnayan si Park Cheon-shin kay Horace. Horace, tingnan mo ang ginawa mo. Binigyan kita ng huling pagkakataon, hindi ba? Ito ay isang simpleng gawain, ngunit hindi mo magawa ang isang maayos na trabaho. Nagalit si Park Cheon-shin. Ginoo, Park, ako. Naluluha si Horace. Pumunta ka sa South City para tanggapin ang iyong hatol na kamatayan. Kung hindi, ang iyong asawa at anak na babae ang hahalili sa iyo. Ungol ni Park Cheon-shin sa telepono. Anong mali? Ano bang pinagkakaabalahan mo, Mr. Park? Nakangiting tanong ni Lee Jae-sik na nasa tabi niya. Guro, ang mga anti-gang artifact na balak kong ibigay sa iyo ay ninakawan sa amin. Ito rin ang taong nanakit sa iyong alagad, kasama ng aking anak. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 518. Guro, espesyal na inayos ko ang mga artifact na iyon na magiging atin, ngunit kailangan lang na may hamarang sa akin. Hindi lang niya ninakawan ang 10 artifact na iyon, sa halip, pinahiya pa niya ang Triple Group at pinagmulta kami. Ang paghinga ni Park Cheon-shin ay naging magulo dahil sa galit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lee Jae-sik habang nagtanong, mahirap ba siyang pakitunguhan? Parang hindi ito isang beses na ginugulo kanya. Oo, siya ay isang medyo madulas na tao. Ngunit kung gusto nating maisakatuparan ang plano ng Triple Group, dapat harapin ang Northampton. Ito ang susi sa pagsulong. Kaya, sana ay matulungan mo kami sa pagharap sa isyong ito, Master. Paliwanag ni Park Cheon-shin na may malamig na halik sa kanyang mga mata. Nagsagawa ng maikling pagsusuri si Lee Jae-sik bago sumagot, so, at the end of the day, Morris Group is the one pulling the strings. Oo, nakatanggap ako ng balita na nagpapatunay na maging ang pamilya Rogers mula sa Northampton ay nasa ilalim ng kontrol ng Morris Group. Ang may-ari ng Morris Group ay napaka-misteryoso at may malalakas na puwersa sa likod niya. Siya ang nagpabagsak kay Scott Yates, ang dating pinuno ng Quebec. Sa pagsasalita pa lamang tungkol dito, nabuhay ang takot sa kaloob-looban ni Park Cheon-shin. Sige, pagkatapos ay magpadala ng isang imbitasyon sa Morris Group sa pangalan ng Triple Group at humiling ng isang negosasyon. Isang buy-over o isang pakikipagtulungan, hindi mahalaga. Kung tumanggi sila, gagamit ako ng dahas para mawala lahat ng balakid. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin. Malamig na sabi ni Lee Jae-sik. Nagliwanag ang mga mata ni Park Cheon-shin. Salamat sa iyo, Master. Nag-iisip lang ako ng paraan para ng kaguluhan sa Morris Group na magbibigay sa atin ng pagkakataong maalis ang mga ito. Ang negosasyon ang perpektong solusyon. Kung ang negosasyon ay matagumpay, ang Morris Group ay papayag na talunin. Kung nabigo ang negosasyon, magkakaroon siya ng dahilan para maalis ang Morris Group.
Sa tabi ng tanong Taekwondo Master, wala siyang kinatatakutan. Pagdating sa negosasyon, ang kabaitan at kalubhaan ay magkakaugnay. Choi Hongman, sundan mo siya sa negosasyon. Ibinigay ni Lee Jae-shik ang kanyang mga order sa lalaking nakatayo sa tabi niya, malapit na sa 2 metro ang taas, na may bigat na higit sa 200 libra. Oo, Master. Tumanggo si Choi Hongman. Siya ang kampyon ng libreng laban sa kompetisyon ni Kirea, at minsan ay hindi siya natalo, sa lahat ng mga taon na kanyang sinalihan. Mahigit sa kalahati ng mga kalaban na natalo niya ay nasawi, habang ang iba ay napilayan o napunta sa depresyon. Kilala siya bilang sandata na kasing laki ng tao. Nang maglaon, ang kanyang kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban ay bumuti nang kinuha siya ni Lee Jae-shik sa ilalim ng kanyang pakpak. Simula noon, halos hindi na magapi si Choi Hongman. Ang pinagsamang Lee Da-yong at Lee Da-jong ay hindi man lang tugma para sa kanya. Nabalitaan din siyang bulletproof. Tuwang-tuwa si Park Cheon-shin. Sige, walang problema. Ipapadala ko ang aking may gagawing subordinate para mamuno sa negosasyon. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya nabigo kapag tinatalakay ang pakikipagtulungan. Kasama si Choi Hong. Lalaki na sumusuporta sa kanya, maaaring malutas ang bagay na ito, nang hindi mo kailangang personal na pumasok. Kinabukasan, ang general manager ng Triple Group sa Erudia ay inilipat sa ibang tao. Isang babae ang pumalit sa pwesto ni Horace. Walang nakakaalam tungkol sa kinaroroonan ni Horace. Ang babae ay mula sa isang medyo kakaibang background. Una, siya ay isang Erudian. Pangalawa, siya ay pamangkin ni Park Cheon-shin, ang nobya ni Lee Jung-jin, at silang dalawa ay ikakasal sa loob ng 5 araw. Ayon sa mga patakaran at regulasyon na itinakda ng punong tanggapan ng Triple Group, sa pilitin, para sa pangkalahatang tagapamahala na maging isang Erudian. Binalak ni Park Cheon-shin na kontrolin ang lahat ng asset sa ilalim ng Triple Group sa pamamagitan ng kaayusan na ito. Sa kamakailan lamang, ang Triple Group ay itinapon sa gitna ng pangkalahatang pagsisiyasat, kasama ang mga tao na nagtataglay ng mga salungat na opinyon tungkol sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang reputasyon ay nagdusa ng isang mahusay na hit at sila ay kasalukuyang pinupunit ng iba't ibang mga merkado sa Northampton. Sa ilalim ng pang-aapi mula sa maraming partido, ang Triple Group ay nawawalan ng katayuan sa Northampton. Sa Morris Group, MS, Annabel, kanina lang may pinadala ang Triple Group, para imbitahan kami sa isang negosasyon. Ito ay gaganapin sa isang conference room sa Dynasty Hotel ngayong hapon. Nais nilang talakayin ang hinaharap na pag-unlad sa Northampton. Ipinaabot sa kanya ng assistant ni Iris ang mensahe. Ano ang Triple Group hanggang ngayon? Hindi nasisiyahan ang mga tampok ni Iris. Ang Triple Group ay gumagawa ng maraming malilim na kaganapan. Nagpadala pa sila ng mga headhunter para i-target ang mga executive ng Morris Group, para kumbansihin silang tumalon sa mga barko. Bukod doon, nagdulot din sila ng maliliit na abala sa mga channel ng pamamahagi at mga mangangalakal, na nakakagambala sa normal na operasyon ng Morris Group. Bagamat hindi nito napinsala ang mga mas kaunting interes ng kumpanya, ang kanilang maliliit na pokana ay lalong hindi mabata, araw-araw. Nagsisimula ng mag-apply ang maraming empleyado sa kumpanya, lahat sila ay nagpapadala ng mga reklamo at nag-aayos para kay Iris. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 519. Sa tingin ko gustong lutisin ng Triple Group ang problema minsan at para sa lahat. Kung hindi tayo dadalo sa negosasyon, natatakot ako na ang mga walang hiyang B** na iyon ay maglalaro ng dirty. Sa tingin ko dapat na rin tayong pumunta. Ang pagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa paggigipit sa atin ng ganito ay hindi magagawa. Oo, ayos lang kahit mag-propose sila ng collaboration. Lahat tayo ay maaaring kumita at magtulungan sa pag-unlad ng Northampton. Kuwait. Nakipag-ugnayan si Iris kay Neil matapos matanggap ang mga opinyon ng lahat tungkol sa bagay na ito. Sagot ni Kirin na pumayag na rin ang Big Boss na makipag-ayos. Pero this time, tayo naman ang may kapangyarihan, so we have to take the high road for it to stay that way. Sa palagay ko ay hindi dapat pumunta sa mga executive. Ipadala si Levi sa halip. Baka sa mukha ni Iris ang pag-iisip. Kung kami ay sumang-ayon na makipag-ayos,
na nagpapadala pa rin sa kanila ng isang hindi gaanong mahalaga na gawin ito, ito ay nagpapakita na hindi kami natatakot sa kanila. Walang alinlangan na magdudulot ito ng pressure sa Triple Group. Kahit na mag-collaborate tayo, makikinabang pa rin dito ang Morris Group. Ha, gusto mong ipadala si Levi. Alam namin kung saan ka nanggaling, pero ang pagpapadala sa kanya ay magpapalala lang, hindi ba? Nataranta ang lahat. Hindi mo maintindihan. Dalubhasa si Levi pagdating sa mga bagay na ito. So, maayos na, sabi ni Iris. Sa totoo lang, may personal siyang motibo. Nais niyang i-promote si Levi, ngunit ang pagkumbinsi sa iba ay talagang sakit sa ulo. Ang tanging paraan ay tulungan siyang gumamit ng kanyang paraan. Naniniwala na siya na ang pagpapalam sa kanya na dumalo sa negosasyon sa Triple Group ay magagawa ang lansihin. Ano? Ako. Natulala si Levi gaya ng iba. Isusulat ko ang mga puntong ilalagay sa panahon ng negosasyon, kaya kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga ito. Ginawa pa ni Iris ang lahat ng paghahanda para kay Levi. Ginagawa niya ang lahat para maibigay kay Levi ang promosyon na iyon. Hindi niya alam na si Levi ang boss ng Morris Group. Manam, sige, kunin mo na lang si Seth para ipadala ako doon. Medyo nairita si Levi. Tungkol naman sa mga detalye ng negosasyon na isinusulat ni Iris, hindi man lang ito pinansin ni Levi. Gusto ba ng Triple Group na makipag-ayos? Ang taba ng pagkakataon. Kahit lumuhad ay hindi sapat. Na-curious si Levi na malaman kung ano ang ginagawa ng Triple Group. Sayang 3 ng hapon, sa isang conference room sa Dynasty Hotel. Naroon na ang mga kinatawan ng Triple Group. Isang sophisticado at karera-driven na babae, na nakasuot ng propesyonal na kasuotan ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, nobela. Sa oras na dumating siya, ang iba pang kababaihan na naruroon ay natatabunan niya, pinakamaliit kong ihahambing. Sobrang lakas ng aura niya. Siya ang bagong hinirang na general manager ng Triple Group, si Lauren Fletcher. Si Lauren ay isang mahusay na babae na matagumpay na nakapasok sa Southampton University at pagkatapos noon, nagpunta sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Matapos magtrabaho ng ilang taon, nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa pangangaso ng ulo sa ilalim ng Triple Group. Ang kanyang kadalubhasaan ay ang paghahanap ng mga talento mula sa ibang kumpanya para sa Triple Group. Sa nakalipas na 5 taon, sinira ni Lauren ang record sa pamamagitan ng personal na pag-recruit ng higit sa 370 mahuhusay na individual para sa Triple Group. Lalo na sa mga panahon na ipinatupad ng Triple Group ang kanilang corporate strategies sa ibang kumpanya, ilalabas muna nila ang kanilang mga headhunter para mag-recruit ng mga mahuhusay at may karanasang individual ng mga kumpanya iyon. Ang mga kumpanya sa pangangaso sa ulo ay mukhang magarbong, ngunit sa industriya, sila ay nakikilala na mapanlinlang at kasuklam-suklam sa mga trabaho. Ang ginawa lang nila ay naging mga empleyado sa ibang kumpanya. Bukod sa pagiging isang dalubhasang headhunter, si Lauren ay isang mas mahusay na negosasyon. Hanggat siya ang nangunguna sa negosasyon, ang deal ay isasara. Buong tiwala sa kanya si Park Cheon-shin at dahil lokal din siya sa Northampton, nagpasya siyang ilok sa kanya ang posisyon bilang general manager sa Triple Group. Naayos na rin niya ang kasal ng kanyang pamangkin. Nakasunod si Lauren sa napakalaking figure ni Choi Hong-man. Lahat ng nadaanan niya ay nanginginig sa takot na makita siya. Hinatid ni Seth si Levi sa meeting place at maya-maya lang ay dumating na sila. Levi Garrison, anong ginagawa mo dito? Baka sa mukha ni Lauren ang pagkagulat nang makita si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 520. Lauren Fletcher, nakilala rin siya agad ni Levi. Nakipagmatch siya sa babaeng ito, bago pa man siya mag-high school years. Bata pa lang kasi silang dalawa, inayos na siya ng adoptive parents niya na mapapangasawa niya. Ang ama ni Lauren, si Isaac Fletcher, ay matalik na kaibigan ng adoptive father ni Levi, nobela. Ang mga Fletcher ay itinuturing na isang kilalang pamilya, ngunit hindi sila umabot sa antas ng pamilyang Garrison. Hindi nagtagal pagkatapos nilang ampunan si Levi, ipinanganak si Lauren. Kaya naman, si Isaac ay naglabas ng ideya ng isang childhood betrothal, na may layuning ay sabsob ang kanyang mga kuko sa pamilyang Garrison. Bagamat hindi lubos na inaprubahan ng mga adoptive parents ni Levi ang katayuan ng mga Fletcher, pumayag pa rin sila dito,
dahil ampon si Levi. Nang umunlad si Levi, ang pamilya Fletcher ay nasa buwan. Kung tutuusin, kung si Levi ay magiging isang puwersa na dapat magsimula alang, ito ay magpapatunay na ang Fletcher ay tumaya sa tamang kabayo. Si Lauren ay naging infatuated kay Levi, sumusunod sa kanya kung saan-saan na parang isang lovesick na tuta. Sa huli, ang pamilya Fletcher ay sumang-ayon lamang na putulin ang lahat ng relasyon, nang makitang magkasama sina Levi at Zoe. Pagkatapos nito, kinansela nila ang kasal, naglabas ng mga banta na pagsisihan ni Levi ang kanyang desisyon. Mula noon ay hindi na binanggit pa si Lauren at nabalitaan na lang niyang nag-aral ito sa ibang bansa. Noong araw ng pagkakulong kay Levi, binisita pa nga niya si Isaac para magdagdag ng insulto sa kanyang pinsala. Tuwang-tuwa rin si Lauren nang malaman na nakulong si Levi, labis na ikinatuwa ang kanyang kasawian. Ito ay lalong maliwanag nang malaman niya na si Zoe ay nabubuhay ng isang balo. Halos sisabog na ang puso niya sa sobrang saya. Pananagutan niya noon pa man si Zoe na kunin ang dapat na sa kanya. Dapat sa kanya ang titulo ng Lady Boss ng Levi Group. Hehe, makikilala mo pa ba ako? Isipin mo akong tao. Ngumiti ng matamis si Lauren. Kaagad namang nawala ang ngiti sa labi niya. Ano? Hindi naman siguro ikaw ang pinadala ng Morris Group para makipag-ayos para sa kanila, di ba? Ako ay. At kinakatawan mo ang Triple Group. Balik tanong ni Levi sa kanya. I'm guessing na hindi mo pa alam kung sino talaga ako, nakangiting sabi ni Lauren, habang nanunuya. Enlighten me. Nagtaas ng kilay si Levi. Makinig ka. Nakatayo sa harap mo ang General Manager ng Triple Group. May nagpakilala agad sa tabi niya. Nagpatuloy ang lalaki sa pagtatanong, at sino ka kaya? How dare Morris Group na ipadala ka para makipag-ayos? Bago magkaroon ng pagkakataong magsalita si Levi, lumapit ang assistant ni Lauren na may dalang tablet na nagsasabing, MS. Fletcher, Levi Garrison ay isang teknikal na konsultant sa Morris Group. Sa katunayan, wala siyang tamang posisyon, ito ay isang walang laman na pamagat. At saka, ang supervisor ng technical department, si Isaiah Wade, ang nagdala sa kanya. Sa madaling salita, kinuha si Levi Garrison sa pamamagitan ng mga koneksyon. Lumaki ang ngiti ni Lauren sa narinig. Ang kumpanya ng headhunting ay ang pinakamahusay sa paghuhukay ng impormasyon. Nalaman na nila ang tungkol kay Levi at ang pagkakasangkot niya sa Morris Group, kasama na ang mga napupuot sa kanya. Alam niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ayon sa impormasyong nakuha nila, karamihan sa mga tao sa Morris Group ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkuha ni Levi sa pamamagitan ng mga koneksyon. Kanina pa siya sinibak, pero maya-maya, pumasok na naman siya, sa backdoor. Ang Morris Group ay nagsagawa ng isang palatanungan na may pinakakinasusuklaman na empleyado, bilang isa sa mga tanong nito. 80% ng mga empleyado at isinulat ang pangalan ni Levi dahil lahat sila ay umaasa sa kanilang sariling kakayahan upang makakuha ng lugar sa kumpanya. Si Levi lang ang nakapasok, sa madaling paraan. Levi, akala ko pagkatapos mong makalaya sa kulungan, babalik ka sa dati mong kaluwalhatian. Hindi ko inaasahan na matatapos ka ng tuluyan. Nakikita ko na araw-araw kang naglalako. Paano ka naging ganito? Nakangiting tanong ni Lauren na may kasamang kamandag. Nang mabalitaan niyang dumating si Levi sa ngalan ng Morris Group, una niyang naisip ang boss ng Morris Group. Matapos niyang basahin ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya, sa wakas ay gamaan ang kanyang puso. Lumalabas na ang pagkakulong ni Levi ay nagdulot ng pinsala sa kanya at ngayon ay wala na siyang silbi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 521. I must say, I'm quite disappointed in you, Levi. Dati kang dark horse, ngayon, umasa ka na sa iyong mga koneksyon. Logically speaking, dapat sa iyo ang Morris Group. Paano ka naging small-time technical consultant? Isang mapanoksong tawa ang pinakawalan ni Lauren. Siya ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Sa una ay handa siyang lumaban sa isang mahirap na labanan. Ngunit sa huli, ang kanyang dating kasintahan noong bata pa niya, si Levi Garrison, ang dumating. Nobela. Not to mention, isang ganap na wasak na bersyon niya. Tuwang-tuwa siya at lubos na nagtitiwala sa negosasyon na magsisimula na. Teka, MS. Fletcher, may mali.
Kung ang Morris Group ay nagpapadala ng isang walang kwentang tao na tulad niya dito, habang tumatagal, hindi na nila siniseryoso ang negosasyong ito. Bulalas ng assistant niya. Agad na nawala ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Lauren. Naisip din niya talaga ito. Sinadya bang magpadala ng walang kwentang tao dito ang Morris Group? Hindi ba ito nagpapadala sa amin sa kanilang mga saloobin tungkol sa negosasyong ito? Kahit sila pa ang may kapangyarihan, tahasan nilang binabalewala ang Triple Group. Ano ang sinusubukang gawin ng Morris Group? Nagpadala ba sila ng basura, para hiyain tayo? Binato ni Lauren ang tanong sa kanyang katulong. Sinadya niyang magtaas ng boses para marinig siya ni Levi. Sagot ng kanyang assistant, Ms. Fletcher, ngayon ko lang natanggap ang kumpirmasyon. Si Levi Garrison ang taong ipinadala nila upang makipag-ayos sa ngalan ng kumpanya. Autorisado siyang gumawa ng anumang desisyon. Kung ganoon, magsisimula tayo. Utos ni Lauren sa malamig na tono. Habang nagse-set up ang lahat ng venue, nilapitan ni Lauren si Levi na nakangisi. Levi, I really never expected na magkikita ulit tayo ng ganito. Hindi ako kailanman naniwala sa sinabi ng mga tao, na nagsasabi na ang lahat sa buhay ay pansamantala hanggang sa muli kitang nakita. Oh, kung paano nagbago ang mga bagay. Tumanggo si Levi. Oo, lumaki ka ng husto mula noong huli kitang makita. Alam ko, di ba? Mas lalo kang nagbago. Ang mga Garrison ay malinaw na mga bilyonaryo na matagumpay na nailista sa kanilang kumpanya. Ano ang nangyari sa wala pang isang buwan para mahulog sila ng napakababa? Ngayon, ang lahat ng mga Garrison ay halos kumakadkad na. Lahat sila ay isang pathetic na grupo lamang. Dati sila ay napakataas at makapangyarihan. Kahit matalik na magkaibigan ang tatay mo, alam kong minamaliit ng tatay mo ang pamilya ko at kami ay mga magsasaka. Pero ngayon, 2 billion na ang market value ng pamilya ko. General manager din ako ng Triple Group sa Erudia. Kami na ngayon ang minamaliit ang pamilya mo. Kasama ka, lahat kayo ay karapat-dapat lang na dilaan ang dumi mula sa aming mga bota. Biglang iniba ni Lauren ang topic. Siyempre, hindi naman masama ang ginagawa mo. At least kaya mo pa ring matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan, ngunit bigyan ka pa ring mababang buhay. Si Levi na nanatiling tahimik sa buong oras ay mahinang bumantong hininga nang matapos siya. Masyadong malupit ang realidad. Isang dalisay at mabait na batang babae ang naging ganitong uri ng tao. Tumaas ang isang gilid ng bibig ni Lauren. Maaari kang magbuntong hininga sa lahat ng gusto mo, ngunit ang katotohanan ay *********. Huwag mong maliitin ang iba, dahil hindi mo malalaman kung kailan sila tatayo at lalakarin ang lahat sa iyo. Iyan ang ginagawa naming mga Fletcher ngayon, naglalakad sa buong Garrison. Hindi naman nagalit si Levi sa sinabi niya, pero si Seth naman ay hindi niya kayang ipagpatuloy ang pakikinig sa mga panlalait niya. Nang mapansin iyon ni Lauren, nakangiti niyang ibinalita, "Alright, enough talk about this. 5 araw na ang kasal ko. Ikakasal ako kay Lee Jung-jin, ang pamangkin ng Regional General Manager ng Triple Group, si Park Chien-shin. Dapat sumama ka, ha? Narito ang imbitasyon." Tinanggap ni Levi ang imbitasyon mula sa kanyang kamay, na may pagtataka sa mukha nito. Isang kirin. Oo, siya ay lubos na pinahahalagahan na executive ng Triple Group at nagmamay-ari din ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Kahit ang matanda ay hindi mo may kukumpara sa kanya. Mayabang na nagyayabang si Lauren. Nakangiting tugon ni Levi. Oo naman. Pupunta ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Maglaredamid. Kabanata 522. Nang hindi pinansin ni Levi ang jab nito sa kanya, pinalambot agad ni Lauren ang tono nito, nag-iba ng taktika. Oh well, no matter what, sabay kaming lumaki ni Levi. Para na akong kapatid sa'yo diba? Sasama ka sa kasal ko no matter what. Gusto ni Lauren na dumalo si Levi sa kanyang kasal para malaman niya na ang pagpili kay Zoe kaysa sa kanya ay ang nakikitang pagkakamali ng kanyang buhay. Manam, sige, dadalo talaga ako sa kasal mo. Bagamat nasusuka siya sa kasalukuyang Lauren, siya pa rin ang kanyang kataypan noong bata pa siya, at itinuring niya ito bilang isang nakababatang kapatid na babae. Dahil ikakasal na siya, dadalo siya sa kasal niya para lang dito. Tumanggo si Lauren bilang kasiyahan.
Huwag kalimutang magbihis ng maganda. Manam, hangad ko ang kaligayahan mo. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Levi. Ay, nag-alinlangan si Lauren saglit. Sa totoo lang, wala siyang nararamdaman para kay Lee Jung-jin. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan bilang pamangkin ni Park Cheon-shin, pati na rin sa kanyang kakayahan, pumayag si Lauren na pakasalan siya. Nais niyang makakuha ng higit na kapangyarihan para sa kanyang sarili, gayon din para sa kanyang pamilya upang sila ay maging isang marangal na pamilya. Iminungkahi ni Park Cheon-shin ang kasal sa pagitan niya at ng kanyang pamangkin dahil nakita niya ang potensyal nito. Kapag naging manugang na si Lauren, ang lahat ng asset ng Triple Group ay makokontrol niya. Manalo ng 21M gamit ang iyong 5 piso. Ad. Sa katunayan, matagal na niyang gustong sipin si Horace sa Triple Group. Gayunpaman, hindi iyon pinayagan ng mga nakatataas mula sa punong tanggapan, dahil ang posisyon ay maaari lamang sakupin ng isang may kakayahang erudian. Nagkataon, si Horace ay nagpapakita ng mahinang pagganap sa mga kamakailang trabaho. Kaya naman, matagumpay siyang napatalsik ni Park Cheon-shin at pinayagan si Lauren na humarap sa kanya. Kasalukuyang tuwang-tuwa si Lauren kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ama na si Isaac. Dad, guess what? Nabangga ko si Levi Garrison. Nangako siyang dadalo sa kasal ko. Hahaha, talaga, iyan ay kahanga-hanga. Ipapakita namin sa kanya ng eksakto kung sino ang mga Fletcher, kasama kung gaano katanji ang aking anak na babae. Siya yung hindi karapat-dapat sayo. Sampin ang basurang iyon. Ibinahagi ni Isaac ang pananabik ng kanyang anak. Gusto niyang masaksihan ni Levi ang monumental na kasal ni Lauren at pagsisihan ang pinili niya noon. Ms. Fletcher, handa na ang lahat. Please, have a seat, pagpapalam ng kanyang katulong. Kasabay nito ang pagpasok ni Levi sa kanyang upuan sa tapat niya. Sinulyapan ni Lauren si Levi na may pang-aalipusta na kumikinang sa kanyang mga mata at ipinahayag, opisyal na nagsimula ang negosasyon. Siguradong alam ko na ang kasalukuyang sitwasyon. Gusto kong marinig ang iyong opinyon tungkol dito. Oo naman. Tapos, mauuna na ako. Dahil doon, bumagsak si Levi sa negosyo. Una, dapat bayaran ng Triple Group ang 80 bilyon na nakuha nila mula sa paksayon ni Scott Yates. Ang malaking halaga ng pera na ito ay para sa pagpapaunlad ng Quebec. Ang Triple Group ay hindi pinapayagang gumawa ng anuman hanggat hindi nababayaran ang pera. Bago makapag-react ang sinuman, nagpatuloy siya. Pangalawa, humingi ng tawad sa publiko at aminin ang lahat ng mga krimen na ginawa ng Triple Group nitong nakaraang taon. Pangatlo, ang Triple Group ay dapat na mawala sa Erodia, o sundin ang mga batas nito. Ang 3 puntong ito ang gusto kong iparating. Nang matapos na sabihin ni Levi ang kanyang piraso, binalot ng katahimikan ang silid. Napatulala si Lauren. Ang bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maging si Seth ay bakas sa kanyang mukha ang lubos na hindi makapaniwala. Hindi ka ba lumalampas ng kaunti, Mr. Garrison? Alam ng lahat na ang Quebec ay pinangunahan ng Triple Group ngayon. Gayunpaman, nagsalita siya ng gayong mga mapagmataas na salita. Sinabihan niya lang ba ang Triple Group na maliligo? Nabaliw na ba siya? Sino sa Quebec ang maaaring gawin ang katatapos lang niyang gawin? Tumagal ng 1 buong minuto si Lauren para bumalik sa kanyang katinoan. Levi, anong kalokohan ang binubulalas mo? Kailan nagkakilala ang Triple Group ng 80 bilyon mula kay Scott Yates? Saan mo narinig ang chismis na iyon? Galit na saway ni Lauren. Siya ay, sa katunayan, shocked sa loob. Paano niya nalaman? Bulungan. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Levi. Naging walang hiya din ba si Lauren gaya ng Triple Group? Ang katotohanan ay palaging darating sa liwanag. Hindi dapat ipagpalagay ng Triple Group na ang malilim nilang pakikitungo ay mananatiling nakatago magpakailanman. Ang perang iyon ay espesyal na inipon upang suportahan ang pagtatayo at pagpapaunlad ng Quebec. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng lakas ng loob ang Triple Group na kunin ang perang iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 523. The moment he proclaimed as such, pati si Lauren ay nabigla. Ang kanyang pagkabalisa ay tumindi dahil ang Triple Group ay talagang nawawalan pa rin ng antok sa perang iyon. Una,
ang halagang nasasangkot ay sadyang napakalaki. Pangalawa, ang halaga iyon ay espesyal na pinondohan ng South City. Kaya naman, sinubukan nila ang kanilang makakaya na gumawa ng kawanggawa, para malinis ang kanilang budi. Ang pagbanggit sa halaga ng pera ay pumapasok sa kahinaan ng Triple Group. Inulit ni Levi sa malamig na tono, ang negosasyon ngayon ay iikot sa 3 puntong sinabi ko. Numero 1, ibalik ang pera. Numero 2, gumawa ng pangkalahatang paghingi ng tawad. Pangatlo, mawala man o sumunod sa batas. Masyadong cool ang kanyang mga salita. Namangha si Seth na muntik na siyang umiyak. Tunay na lalaki si Mr. Garrison. Lalong natulala si Lauren. Hindi dapat ganito ang negosasyon. Kahit na, ano ito? Di ba sabi mo ikakasal ka na? May 5 araw ang Triple Group. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa kung nabigo ka. Binigyan sila ni Levi ng deadline. Levi, ang mga puntong sasabihin ko ngayon ay... Naputol si Lauren sa kalagitnaan ng tanong. Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit wala kang karapatang gawin iyon. Dahil humingi ka ng negosasyon, nasa akin na ang lahat. Walang iniwan si Levi para makapag-usap. Sige, so, ibig mong sabihin lahat ng sinasabi mo ay katumbas ng desisyon ng Morris Group. Napangisi si Lauren. Siyempre, dahil nandito ako, ibig sabihin, kinakatawan ko ang buong Morris Group. Tumanggo si Levi. Sigurado ka ba na ganito ang gusto mong mangyari sa negosasyon ngayon? Oo. Napaawang ang labi ni Lauren sa panghahamak. Kung gayon, kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan? Tanggapin ang kahihinatnan. Sa tingin ko, dapat akong magtatanong sa Triple Group ng tanong na ito. 5 araw lang ang binibigay ko sa'yo. Kung hindi mo gagawin ang hiniling ko, personal kong babawiin ang lahat at itataboy ang Triple Group sa Erudia. Si Levi ay parang walang tibo na tila nagsasalita tungkol sa panahon. Hahaha. Nagtawanan ang lahat, pati si Lauren. Paalisan ang Triple Group sa Erudia. Baliw na siguro siya para makapagsalita ng ganito, diba? Maging ang mga pinuno ng South City ay pumikit sa bagay na ito. Sino sa Quebec ang maglalakas loob na makipag-head-to-head sa Triple Group? Isang maliit na kumpanya tulad ng Morris Group. Talagang mahirap silang basagin, ngunit wala pa rin sila, kumpara sa Triple Group. Levi, sa tingin mo ba ay may bayad ka dahil sa ipinadala ka nila dito para makipag-ayos? Malinaw na ginawa nila iyon bilang isang formalidad lamang, ngunit seryoso mong naisip na ikaw ay isang uri ng mahalagang tao. Ngumisi si Lauren. O at ikaw naman, itigil mo na ang pag-iisip sa mga hindi importanteng bagay at sabihin mo lang ang mensahe ko sa iyong superior. Ganti ni Levi. Sino ang may lakas ng loob na magsalita ng mayabang? Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog, habang ang isang boses ay tumunog, nagsasalita sa hindi perpektong Ingles. Lumabas si Lee Jung-jin na nakasot, nobela. Honey, ito ang lalaking pinakasalan ko noong bata pa ako. Ngayon, isa na lang siyang basura. Bulong ni Lauren. Sinulyapan ni Lee Jung-jin si Levi, na puno ng pagtataka ang kanyang mga mata bago ngumisi. Mahal, hindi siya karapat-dapat sa iyo. So, ikaw ang gustong paalisan ang Triple Group sa Erudia. Pinalaki ni Lee Jung-jin si Levi ng mapanlate na tingin. Boom boom boom. Ang tunog ng dumadagandong na mga yabag ay yumanig sa lupa habang si Choi Hong-man, na 2 metro ang taas, na may bigat na higit sa 200 libra, ay lumitaw. Para siyang Diyos, habang nakatingin siya kay Levi at Seth. Naramdaman ni Seth ang masamang aura na nagmumula kay Choi Hong-man, kaagad na nagpaliwanag, huwag kang magkamali. Kami ay dumating lamang upang ihatid ang mensahe. Desisyon ito ng boss natin. Ayaw ni Seth na magdulot ng conflict. Pakiramdam niya ay hindi kalaban ni Levi si Choi Hong-man, kaya pinili niyang umatras sa ngayon. Oo, ako ang nagsabi niyan. So why not you try and see what would happen if you failed to deliver, sa 3 puntos na kasasabi ko lang, within 5 days. Diretso ang tingin ni Levi kay Lee Jung-jin, sinagot ang tanong niya. O hindi, binigyan ni Seth ng mental sampal ang sarili. Humakbang si Levi, buong throttle. Si Choi Hong-man ay humakbang pasulong nang ipahayag niya sa malamig na tono, subukan at tingnan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 524.
Ang napakalaking katawan ni Choi Hongman ay kahawig ng isang hayop. Ang kanyang booming voice ay parang kulog, at nagbigay siya ng sobrang nakakatakot na aura. Lahat ay umatras dahil sa takot, kasama na si Lauren, naiwan sina Levi at Choi Hongman sa gitna. Pinandilatan ni Choi Hongman si Levi, na para bang siya ay isang mandaragit, at si Levi ang kanyang tanging biktima. Nag-aalalang tumingin si Seth, alam na alam niyang mabubugbog siya hanggang sa makaharap niya si Choi Hongman. Siya ay isang kamangha-manghang manlalaban. Nasa malalim na problema si Levi sa pagkakataong ito. Malalaman mo ang kahihinatnan sa loob ng 5 araw. Deklara ni Levi sabay ngisi. Tara na. Tumalikod si Levi para umalis, sinundan siya ni Seth ng malapitan. Boom! Nang walang babala, kinaladkad ni Choi Hongman si Seth at inipit siya sa isang upuan. Natigilan si Seth, ang kanyang reflexes bilang isang ex-military scout ay nabigong sumipa. Nakatitig lang siya kay Choi Hongman sa gulat habang naka-hostage siya, sa mahigpit na pagkakahawak sa upuan. Laking gulat ni Seth. Masyado siyang makapangyarihan. Mas malakas siya sa inaakala ko. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Levi laban sa kanya. Tapos na kami para sa. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis? Hindi pa tapos ang negosasyon. Sumigaw si Choi Hongman, na yumanig sa lupa, nobela. Si Lauren at ang kanyang partido ay umuungal sa pananabik. Ang mga taktika ng manipulatibo ni Levi ay naging dahilan upang sila ay mag-alinlangan na isulong ang kanilang mga tuntunin, at pinatunayan ni Choi Hongman na ang karahasan ang tanging paraan upang maalis sila sa malagkit na sitwasyong ito. Tama iyan. Panunuyan ni Lauren. Hindi pa nga namin naipapasa ang mga terms namin. Bakit ka aalis? Napangisi si Lee Jungjin. Ang bastos mo talaga. Sa tingin mo ba madali lang tayong actress? Oo, hindi ka dapat mag-walkout ng ganon-ganon lang. Ang party mula sa triple group ay nagsimulang maging bastos. Itinuro ni Choi Hongman si Levi at sumigaw sa basag na Ingles, ikaw. Halika, umupo ka. Ngumisi si Levi. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang akong umalis? Hahaha, nagpalitan ng tingin sina Lee Jungjin at Lauren at humagalpak sa tawa. Sinulyapan nila si Choi Hongman para magbigay ng senadoryas kay Levi na kailangan muna niyang lampasan si Choi Hongman bago siya makaalis. Lumabas ng kwarto si Lauren pagkatapos noon. Binigyan siya ni Park Cheon-shin ng 2 plano para sa mga negosasyon at inutusan niya na hayaan si Choi Hongman na banta ang partido ng Morris Group kung sakaling mapunta sa Timog. Sa katunayan, ang pangalawang pamamaraan ay ang pakilyusan ni Choi Hongman. Kung ano ang susunod pagkatapos noon ay wala sa kanyang negosyo. Be gentle, Mr. Choi, sabi niya kanina na may kasamang ngiti. Kailangan ko siyang magpakita sa kasal ko. Umalis si Lee Jungjin pagkatapos ng tingin kay Levi. Oras na para sumikat si Choi Hongman. Lumabas ng kwarto ang party mula sa triple group at isinara ang pinto sa likod nila. Narinig mo ba ako? Sigaw ni Choi Hongman, nanlilisik si Levi. Nakatitig lang sa kanya si Levi. Hayaan mo ang taong iyon. Hindi mo ito bansa, at wala kang karapatang kumilos na parang ikaw ang nagmamay-ari ng lugar. Kalmado ngunit may hawak na boses ni Levi, na pinamumunuan niya ang isang hukbo ng 1,000,000 tao. Maaaring matakot sa takot ang sino mang nakikinig sa kanya. Maging si Choi Hongman ay nagulat sa 1 segundo, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya ng mabilis. Hindi ko hinahayaan ang mga tao ng madali. Ikaw rin. Sumunod siya sa pagbigkas ng mga salitang iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng matipunong katawan, gumalaw siya sa tila bilis ng kidlat. Bago pa man makapag-react ang sinuman, hinawakan niya si Levi sa balikat, handa siyang ihagis sa isang upuan. Malapit sa 2 metro ang taas ni Levi, ngunit wala iyon kumpara sa 200 pound na pader ng kalamnan sa harap niya. Pumikit si Seth at ang kanyang mga kaalyado sa pagkatalo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 525. Gayunpaman, sa katakutan ni Choi Hongman, si Levi ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Nabigla siya, nabigla. Madali niyang may hagis ang isang elepante sa hangin, ngunit si Levi ay nakaugat sa lupa, gaano man niya ito sinubukang buhatin. Labas, biglang sigaw ni Levi. Umalangaw-ngaw sa buong kwarto ang booming voice niya. Boom! Sa gulat ng lahat, napaatras si Choi Hongman,
Dahil sa sobrang lakas ng boses ni Levi, natigil lamang matapos bumangga sa mesa sa gitna ng silid. Puno ng takot ang kanyang mga mata, gayunpaman, tumanggi siyang umatras. Nanghihingi ka ng gulo, si Choi Hong-man ay sumigaw na parang mabangis na hayop bago muling umaban. Boom! Tumalon siya sa ere na parang kanyan bago bumagsak sa mga mesa at upuan ng paputok. Napaatras ang lahat mula sa shockwave na kanyang nilikha, halos umaapoy sa kanilang mga balat ang nakakapaso nitong init. Basag. Ang mga mesa at upuan ay gumuho sa isang tumpok ng mga labi sa ilalim ng kanyang timbang, nobela. Si Choi Hong-man ay wala ng todo. Napasinghap si Seth sa takot. Masyado lang siyang malakas. Ang isang sipal ni Choi Hong-man ay maaaring makabasag ng bato. Napaungol si Choi Hong-man, habang tumutulo ang mga ugat sa kanyang mga binti. Boom! Ang mga bangs ni Levi ay pumutok sa hangin, dahil ang mga vibrations na nililikan ni Choi Hong-man ay maya-maya ay yumanig sa silid, sa kanilang paligid. Itinoon ni Choi Hong-man ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang binti, handang harapin ang isang nakamamatay na strike. Kumpiyansa na siya kaya niyang durugan ang pinakamalaking pader sa mundo sa isang sipa, lalo na ang isang makulat na lalaking tulad ni Levi Garrison. Si Levi ay naging patay na karne. Nawalan ng pag-asa si Seth. Masyado siyang malakas. Masyadong malakas. One-man army siya. Hindi nakakagulat na siya ang pinakamahusay na manlalaban sa Kirea. Para siyang espadang nalalabanan. Hindi nakakagulat na tinawag siya ng lahat na isang sandata na kasing laki ng tao. Nakatayo si Levi na nakaugat sa lupa, na parabang natatakot din siya sa kanyang talino. Gayunpaman, ilang segundo lamang bago ang paa ni Choi Hong-man ay nadikit sa kanyang ulo, ang kanyang kamao ay lumipad na parang isang inilabas na bukas. Sinuntok niya ng husto si Choi Hong-man sa binti, na lumikha ng nakakabinging boom na halos pumutok ang eardrums ng lahat. Tapos na. Walang paraan na nakaligtas si Levi na. Gayunpaman, labis na ikinagulat ng lahat, si Choi Hong-man ay inilunsad sa himpapawid, na tila siya ay nabangga, ng isang kotse. Ang kanyang kanang binti ay nakatungo sa isang kakaibang anggulo. Basag, 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 kuwit. Ang katawan ni Choi Hong-man ay ginawang alikabok ang isang dosenang mesa at nabasag ang salamin na pinto, ngunit ang kanyang momentum ay hindi nababawasan kahit kaunti. Lumipad siya palabas para sa isa pang ilang segundo at bumagsak sa mga rehas ng ikalawang palapag, na humaharurot patungo sa unang palapag. Samantala, pumasok sina Lauren at Lee Jung-jin, magkatabi papunta sa lobby sa unang palapag. Ano sa tingin mo ang pinaplano ni Choi Hong-man kay Levi, honey? Malapad na ngiti ang tanong ni Lauren. Napangisi si Lee Jung-jin. Hayop ang lalaking iyon. Walang paraan para makaligtas si Levi Garrison sa lahat ng iyon. Ang galing. Tuwang-tuwang huni ni Lauren. Ang mapagmataas na ugali ni Levi ay labis na nagalit sa kanya, at higit siya sa payag pagdating sa pagsaksi kay Levi na dinurog ni Choi Hong-man ang kanyang sarili. Sige, sa tingin ko oras na para bumalik tayo. Bumalik ang dalawa sa meeting room, sinalubong lang sila ng malakas na kalabog. Ano yon? Gulat na bulas ni Lee Jung-jin. Isang malaking figure ang bumagsak mula sa ikalawang palapag. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 526. Natigilan si Lauren at nagsimulang manginig sa takot ni Lee Jung-jin. Bumagsak. Malakas na bumagsak ang mga figure, na may isang kalabog, na nagpapayanig sa lupa na parang isang lindol lamang ang nangyari. Pumapula ang katawan ni Choi Hong-man, habang bumubula ang bibig, naglalabas ng pinaghalong dugo at ngipin sa buong mukha niya. Anong nangyayari sa mundo? Nauutol na sabi ni Lauren. Pinaglalaroan ba ako ng mga mata ko? Lumipad ba ang isang tao? Naguguluhan na tanong ni Lee Jung-jin, na tila ba siya ay lubos na nalilito. Pumasok tayo at tingnan natin. Bulalas ni Lauren at tumakbo. Oo, baka si Levi yon, dagdag ni Lee Jung-jin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan dumaong ang tao, at nakita lamang nila si Choi Hong-man na may seizure sa lupa. Ano? Sabay-sabay nilang sigaw. Choi Hong-man, bakit ka nandito? Nasaan si Levi Garrison? Napatulala silang dalawa kay Choi Hong-man. Ito ay kabalbalan. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na tumigil sa paglalakad si Choi Hong-man. Parang umalis na ang kaluluwa niya sa katawan niya.
Bakit ang isang kampyon na manlalaban ay madaling itapon sa kanyang arena? Paano siya napunta sa unang palapag? Paano ito posible? Titi ito. Nawalan ng masabi si Lee Jungjin. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang ngayon lang niya nasaksihan. Bilang isang Kirin, alam niya kung gaano kalakas si Choi Hongman. Para sa mga Kirin, si Choi Hongman ay isang hindi matatalo na puwersa, na may mga alingaw na nagsasabi na ang kanyang katawan ay immune sa lahat ng uri ng armas. Minsan, nagawa niyang paksay ng isang buong kalto, sa kabila ng pagbaril sa dibdib ng 7 beses. Ang mga bala ay tumagos lamang sa kanyang balat, na iniwan ang kanyang mga organo at buto na walang pinsala. Ang kanyang katawan ay hindi malalampasan. Ano sa mundo ang nangyari ngayon? Hindi ito kapanipaniwala. Ano pa ang hinihintay mo? Ipadala siya sa ospital. Napasigaw si Lee Jungjin. Hanapan ko si Levi Garrison. Sigaw ni Lauren, habang tinatali niya ang hagdan. Sa sobrang takot niya, walang tao sa meeting room. Matagal nang wala si Levi. Sigurado akong may sumakay sa Morris Group para iligtas siya. Bulong ni Lauren sa sarili sa dalamhati. Sino ang mas malakas kaysa kay Choi Hongman? Samantala, sa South City, nakatanggap ng tawag si Park Cheon-shin mula sa kanyang pamangkin na si Lee Jungjin. Ha? Anong nangyari? Bulalas ni Park Cheon-shin, napatulala. Binagbog ni Levi Garrison si Choi Hongman. Nasa ospital siya ngayon, at hindi namin alam kung mabubuhay pa siya, nauutol na sabi ni Lee Jungjin. Bumagsak ang telepono ni Park Cheon-shin sa lupa nang may malakas na kalabog, habang nakatingin siya sa malayo, na may pagtataka sa mukha. Anong mali? Kumbinsido ka ba talaga na hindi matatalo si Choi Hongman? Tanong ni kalmadong ni Lee Jae-shik habang humihigop sa kanyang tsaa. Hindi makapaniwalang sinulyapan siya ni Park Cheon-shin. Nakita mo ba na darating ito, guro? Siyempre ginawa ko, sagot ni Lee Jae-shik. Kahit isang random na security guard mula sa Morris Group ay kayang talunin sina Lee Da-yong at Lee Da-jong. Bakit mo iniisip na mas malakas si Choi Hongman? Sigurado ka ba, Master? Tanong ni Park Cheon-shin. Haha, ang mga malalakas lamang ang karapat-dapat sa aking pansin. Medyo nakakadismaya kung pinatay siya ni Choi Hongman sa isang strike, nakangiting pahayag ni Lee Jae-shik. Ngumisi rin si Park Cheon-shin. Dapat kong tanungin sila tungkol sa mga negosasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-dial ng isang string ng mga numero. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 527. Ano, 5 araw lang ang binibigay mo sa amin. Sigaw ni Park Cheon-shin, na nakakuyom ang mga kamao. Pagkatapos ibaba ang tawag, ipinaabot niya ang 3 babala ni Levi kay Lee Jae-shik. Bang! Inihampas ni Lee Jae-shik ang palad sa mesa. How dare they threaten to kick out of Erudia? Ito ay simpleng katawa-tawa. Master, huminahon ka. Nagmamakaawa si Park Cheon-shin. Kailangan namin ang iyong tulong. Siyempre tutulungan kita. Bulalas ni Lee Jae-shik, namumula ang kanyang mga mata na may nagngangalit na apoy. Lahat ng 3 sa kanyang mga alagad ay binugbog, naging lubos na napahiya, at hindi na niya ito matitiis. Guro, 5 araw na lang ang kasal ng pamangkin ko, paalala ni Park Cheon-shin sa kanya. Maaari ba natin itong ayusin pagkatapos ng kanyang kasal? Oo naman. Gusto din kitang imbitahan sa kasal niya, Master. Sigurado ako na gagawin nitong hindi malilimutan ang kasal para sa lahat ng naroon. Nagmamakaawa si Park Cheon-shin. Siyempre, dumiretso kami sa Northampton pagkatapos ng kasal para ayusin ang score sa Morris Group. Kuwait. Ipinaabot kaagad ni Lee Jungjin ang mensahe kay Lauren pagkatapos niyang matanggap ito. Ano, dadalo si Master Lee sa kasal natin. Tuwang-tuwang bulalas ni Lauren, tuluyang nawala ang kalungkutan niya kanina. Sinabi sa akin ng aking tiyuhin na tumutok sa kasal at huwag pansinin ang Morris Group sa ngayon. Lee Jungjin relayed, kailangan din nating makuha ang atensyon ng media. The wedding was not just a wedding, isa itong publicity stunt ng Triple Group. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng kanilang kasal sa bawat sulok ng Northampton, na may mga headline tulad ng, General Manager of Triple Group Erudia Branch, Lauren Fletcher, to get married to the nephew of the Chief Manager of Triple Group Erudia Branch, at Bayfront Manor in 5 days, time,
na humahawak sa front page ng bawat lokal na pahayagan. Bukod pa riyan, nagulat ang mga residente ng Northampton nang malaman na ang kilalang master ng taekwondo na si Lee Jae-sik, kilala rin bilang punong instructor ng Kirin Army, ay magiging isa sa mga saksi sa kasal. Ang balita ay yumanig sa lahat sa Northampton, kasama ang buong rehiyon ng Quebec hanggang sa kaibuturan nito. Matagal nang pinagmamasdan ng publiko ang kasal, ngunit hindi nila inaasahan na may isang taong kilala bilang Lee Jae-sik na magpapasaya sa kasal sa kanyang presensya, nobela. Ang publisidad na nakukuha ng kasal ay hindi kapani-paniwala. Inaabangan ng lahat ang araw ng kasal na may labis na pananabik. Samantala, sa mansyon ng pamilya Fletcher, nakakamangha, dapat nating pasalamatan ang mga Diyos para dito. Masiglang bulas ni Isaac Fletcher. Ang lolo ni Lauren na si Jensen ay napaatras sa kanyang tungkod, nanginginig sa pananabik. Ano, dadalo din si Master Lee sa kasal? Tama iyan, tatay. Pahayag ni Isaac, nanginginig ang boses. Mas worth it ang presence niya kaysa sa ibang celebrity. Ang isang tulad ni Benny Quinten lang ang makakapagkumpara sa kanya. Mas iginagalang niya ang isang dayuhan kaysa sa sarili niyang mga kababayan. Ha, talagang pinagpala tayo ng Diyos. Bulalas ni Jensen, sabay tawa ng buong pagmamahal habang pinagmamasdan si Lauren. Tama iyan. Pagtibay ni Sam habang tumutulo ang masasayang luha sa kanyang mukha. Ang aking anak na babae ay naging pangkalahatang tagapamahala at ngayon ay ikakasal sa isang Kirin. Higit pa rito, dumalo rin sa kanyang kasal ang isang iginagalang na guro. I'm so happy for you, Lauren. Wow, isipin mo kung ano ang nangyari kung pinili niyang pakasalan si Levi sa halip, bamantong hininga si Isaac. Grabe naman, hindi karapat-dapat sa apo ko ang hamak na iyon. Malakas na ungol ni Jensen. Nang piliin ni Levi na pakasalan si Zoe sa lahat ng mga taon na iyon, kinuha ni Jensen ang kanyang sarili na magmakaawa, sa harap ni Joseph Garrison, para lamang mapahiya ang buong pamilya ni Garrison. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan na naramdaman niya noong araw na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 528. Bago ko makalimutan, siguraduhin mong inimbitahan mo si Joseph Garrison sa kasal. Kailangan kong malaman niya kung ano ang nararapat sa aking apo. Dagdag ni Jensen. Kailangan kong makaganti. Siyempre, bibisitahin ko ang pamilya Garrison ngayon din. Sumang-ayon si Isaac, sumakay siya sa kanyang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa tahanan ng pamilyang Garrison. Nawala ng pamilya Garrison ang lahat ng kanilang mga ari-arian kay Levi, lahat maliban sa bahay na kanilang tinuluyan. Sila ay karaniwang isang grupo ng mga nakakalimutang kaluluwa. Wala na ang mga mamahaling sasakyan na dating nakapila sa kanilang bakuran, ngayon ay napalitan ng mga motorsiklo at isang Mercedes-Benz. Si Isaac ay lubusang nabuhayan ng loob, habang nakatingin sa isang madilim na tanawin, nobela. Oh, kung paano ang mga proseso ay naging. Hindi mo ba naaalala kung paano mo kami pinahiya na para bang mga alipin mo kami? Iba na ang lahat ngayon. Bumagsak ka mula sa biyaya, habang ang Fletcher ay bumangon sa tuktok. Natawa si Isaac sa isiping iyon. Hindi ba ito katawa-tawa? Isaac, bakit ka nandito? Isang boses ang lumabas. Tumangala si Isaac upang makita ang mga umampon ni Levi, sina Ben at Winnie, na naglalakad papunta sa kanya na may nalilitong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nilapitan siya ng mga ito nang may labis na kaba. Nasaan si Joseph Garrison? Pang-uuyam ni Isaac, habang nasa bulsa ang mga kamay. Hindi niya kayang titigan si Joseph sa mga mata ng matagal, ngunit iba na ang lahat ngayon. Hindi na niya nakita si Joseph Garrison bilang banta. Hindi nagtagal, ang buong pamilyang Garrison ay nagtipon sa bakuran. Anong problema, Mr. Fletcher? Nag-aalalang tanong ni Joseph. Mula nang masira ang kanilang reputasyon, bumaba ang tiwala sa sarili ng pamilyang Garrison. Itinago ni Joseph ang kanyang ulo hanggat maaari, bilang isang resulta. Narito ako para ipahayag na 5 araw na ang kasal ng aking anak. Dapat tiyakin ninyong lahat na naruroon kayo sa araw na iyon. Utos ni Isaac. Congratulations! Siguradong pupunta tayo doon. Salamat sa pag-imbita, nakangiting pasasalamat ni Joseph. Lalong lumawak ang ngisi ni Isaac. Alam mo ba kung gaano kahusay ang anak ko?
Ang kanyang mga year-end bonus, bilang General Manager ng Erodia branch ng Triple Group, ay maaaring taas ng 200 milyon. Ang kanyang kasintahan ay miyembro ng pamilya Lee, ang mga tagapagtatag ng Triple Group. Hawak niya ang hindi bababa sa 10 bilyong halaga ng shares, kahit na hindi mo maihahambing sa kanila sa iyong kasukdulan. Nakakamangha, bulalas ni Joseph. MS. Si Lauren ay isang henyo. Natutuwa akong makita na kinilala mo ito. Mayabang na pahayag ni Isaac habang sinulyapan ang iba pang miyembro ng pamilyang Garrison. Hindi mo ba natatandaan kung gaano kakangas noong nakiusap kami sa iyo na huwag mong paalang bisa ang kasunduan sa kasal? Ramdam ni Joseph ang pag-init ng kanyang pisngi sa kahihiyan. Tumalikod siya. Oh, by the way, hindi mo ba sinabi na Levi deserves better than my daughter? Tingnan kung ano ang nangyari mula noon. Ha. Nagpatuloy si Isaac sa pagtawa. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay mabilis na nawala sa kanyang mukha, dahil hindi pa siya nakatanggap ng sagot mula sa mga Garrison. Sila ay masigasig na tumutugon sa kanyang bawat pahayag, ngunit natahimik sila sa sandaling binanggit niya si Levi. Nagsimulang dumilim ang kanilang mga mukha habang nakatitig kay Isaac. Nagsimulang ngay na si Isaac. Ano, nagdududa ka pa rin ba sa anak ko? Nagpalitan ng tingin sina Ben at Winnie at tumango. Tama iyan. Mas nararapat si Levi. Sabay-sabay nilang sigaw. Nanatiling tahimik ang iba, ngunit malinaw ang kanilang paninindigan. Hindi tugma si Lauren Fletcher kay Levi. Siya ang Diyos ng digmaan, para sa kabutihan. Hindi karapat-dapat ang anak mo sa lalaking katulad niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 529. Ano? Galit na galit si Isaac nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ano sa tingin mo ay mas magaling si Levi kaysa sa anak ko? Hiling niya, tinusok ang daliri sa mukha ni Ben. Paano kung dati siyang tycoon sa lungsod? Ang aking anak na babae ay namumuno sa Triple Group. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang Triple Group? Hindi mo ba alam kung kanino ikakasal ang anak ko? Si Levi Garrison ay walang iba kumpara sa aking anak, at iyon ay isang mahirap na katotohanan. Ha. Panunuyan ni Ben. Oh, Isaac, bakit ipinagmamalaki mo ang katotohanan na iyong anak na babae ay ikakasal sa isang dayuhan, at sumuso sa mga dayuhang executive? Ito ba ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki? At saka, hindi mahalaga kung anong posisyon ang hawak niya sa kanyang kumpanya. She'll never be good enough for my son, dagdag niya na may malamig na ngiti. Tama iyan. Ano ang dapat ipagmalaki, tungkol sa pagtatrabaho sa isang kumpanya ng Kirin? Mangarap pa. Nobela. Ang mga tao ay nagbulungan sa paligid ni Isaac, habang sila ay patuloy na nag-iinsulto sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na kanilang ginawa, kasama ang mga kadudad ang moral na mayroon ang ilan sa mga miyembro, ang mga Garrison ay diehard patriots. Hindi nila nakita ang pagpapakasal sa isang Kirin bilang isang bagay na maipagmamalaki. Si Isaac naman ay naapakan ang paa sa galit. How dare you? Iba na ang mga bagay ngayon. Tumigil ka sa pagiging mayabang. Hiyaw niya. Isaac, higit kaming masaya na makadalo sa kasal ng iyong anak, sabi ni Ben. Gayunpaman, hindi pwede si Levi. Pagsisisihan mo pag nagpakita siya. Tama iyan. Pumayag naman si Winnie. Ikaw ang magsisisi sa mga ginawa mo, kaysa sa kanya. Lalagpasan niya ang lahat sa kasal. Pagsisisihan niya ang buong pamilya mo. Dagdag ni Joseph. Gayunpaman, tumanggi si Isaac na maniwala sa kanila. Wala akong pakialam. Mas mabuting magpakita siya sa kasal. Siya ay sumigaw. Paano niya malalagpasan ang magiging magangko? Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin o mga hula. Pagkaalis niya, bumantong hininga si Ben at bumulong, ang tanga. Gumagawa siya ng parehong mga pagkakamali tulad ng ginawa namin. Nang gabing iyon, sa Bayview Garden. Levi, tingnan mo. Ang babaeng nakaayos mo ay ikakasal na sa gwapong lalaking Kirin na iyon. Nakangiting bulalas ni Zoe. Alam ko yan. Pinag-uusapan ng lahat, anunsyo ni Levi, na may kakaibang pakiramdam sa boses. Pinagsisisihan mo na ba ang lahat ngayon? Napakaganda at talented ni Lauren. Tanong ni Zoe na nakatitig sa kanyang mga mata. Kailan ka pa ba natutong magpagalit sa akin? Pagbibiro ni Levi habang inaabot siya para kilitiin.
Iniwasan ni Zoe ang kanyang kilati na pag-atake at humingi ng awa. Pasensya na mahal. By the way, nakatanggap ka ba ng invite sa kasal niya? Tama iyan. Na-confirm ko na ang attendance natin, sagot niya. Naikuyom ni Zoe ang kanyang mga kamao. Kailangan nating seryosohin ito. Bibilhan kita ng isang set ng damit bukas. Hindi na kailangan yan. Nakangiting sabi ni Levi. Mayroon na akong perpektong damit para sa okasyon. Nagpa siya siyang magpakita sa kasal ni Lauren, na nakasuot ng kanyang God of War attire. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 530. Ang galing. Bulalas ni Zoe na tumanggo ng husto. Sa palagay ko, magdedesisyon ako na huwag na lang dito. Ang mga Fletcher ay hindi partikular na mahilig sa akin. Haha, tumawa si Levi. Para ko na siyang kapatid. Hindi siya ang mapapangasawa ko. Ngumisi si Zoe. Nako, Sinta, napaka-ignorant mo. Hindi ka niya nakikita bilang isang kuya. Bakit hindi mo siya bigyan ng regalo? Eto, kunin mo. Iniabot niya sa kanya ang isang credit card, na nakakuha sa kanya ng ilang magiliw na paghaplos sa ulo mula kay Levi. Si Zoe lang ang maaaring maging ganito. Kahit sinong ibang babae ay haad lang sa akin na dumalo sa anumang kasal, lalo na ang kasal ng isang taong pinaghandaan ako ng aking mga magulang, sa nakalipas na mga taon. Hindi man lang ako makakatanggap ng allowance para makabili ng mga regalo. Ngumiti si Levi. Bakit hindi ko naisip yon? Salamat sa pera. Sisiguraduhin kong bibilhin ko ang pinakamagandang regalo na mahahanap ko. Pagkatapos, sinabihan niya si Asher Dragon na maghanda ng regalo para kay Lauren sa kasal. Samantala, nagsimulang pumasok ang triple group sa bawat sektor ng ekonomiya ng Northampton, bago ang kasal upang pumihit pabalik sa merkado. Ang kasal ay walang iba kundi isang kasangkapan upang maitatag ang kanilang katayuan sa Northampton. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang iba kundi ang panimula sa ganap na kontrol. Sa kabilang banda, sinabi ni Levi sa kanyang mga puwersa na tumigil at pabayaan silang mag-isa. 4 na araw ang lumipas sa isang iglap, at malapit na ang araw bago ang kasal nina Lauren at Lee Jung-jin. Ang pamilya Fletcher ay handa na para sa kasal, at ang Bayfront Manor ay ginawang isang lugar ng kasalan. Pastahan ako na walang gustong makaligtaan ang kasal ng aking anak na babae. Biro ni Isaac, na may pagmamalaki na tawa. Umupo kayo, lahat. Opisyal ka ng mapabilang sa pamilya Lee bukas, Lauren, masayang bati ni Jensen sa kanya. Ipinagmamalaki mo kami. Nagtinginan ang mga Fletcher sa isa't isa. Samantala, si Lauren sa harap ng salamin, sinubukang lumabas ng mga gown nang sinubukan niyang pumili ng isa na magpapaganda ng kanyang kagandahan. Ako ang magiging bida sa palabas bukas. Ipapakita ko sa kanila kung gaano talaga ako hindi mapapalitan. Pagsisisihan ko ang bawat panlalait na binitawan nila. Sino ang pinakagusto mong makita bukas, Lauren? Tanong ni Sam. Levi Garrison. Sagot ni Lauren, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam ng mga Fletchers kung gaano nasaktan si Lauren nang mas pinili ni Levi si Zoe kaysa sa kanya, kaya naman, ang pagmamahal nito sa kanya ay naging puot, habang lumilipas ang panahon. Hinamak niya siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na magsisikap siyang higit sa lahat, upang mapatunayang karapat-dapat siya. Siya ay naghihintay para sa araw kung saan siya ay tumaas sa itaas Zoe at Levi at magagawang tumingin sa kanila. Pagsisisihan ko ang lahat. Maglalakad ako sa aisle kasama ang isang lalaki na 100 beses na mas mahusay kaysa sa iyo sa harap ng iyong mga mata. Nobela. Hindi mo deserve maging asawa ko. Maghintay ka. Nais ni Lauren na mas mabilis na lumipas ang oras. Gusto niyang makita ang pagsisisi sa mukha ni Levi at ng mga miyembro ng pamilya nito. Ipinagpatuloy ng mga Fletcher ang kanilang magaan na pagbibiro habang binuksan ni Jensen ang TV. Ayon sa isang nakikita sa ibang bansa, ang isang pinangalanang Pag-ibig ng Mundo ay naibenta sa isang auction sa halagang 800 milyon. Ang bumibili ay sabi-sabi na isang Erudian, dahil ang mga kwintas ay kasalukuyang ipinadala sa Erudia. Nabalitaan ko na ginagamit ang kwintas bilang regalo sa kasal. Ito ay kaganapan sa wagas at inosenteng pag-ibig sa loob ng maraming siglo. I wonder kung sinong maswerteng Erudian bride ang pupuntahan. Ang balita ay pumukaw sa interes ng mga Fletcher, partikular na si Lauren.
Si Lee Jung-jin ay naghanda ng isang limitadong edisyon na kwintas, bilang tanda ng pag-ibig, na bukod sa kanya ng milyon-milyon. Lahat ng mga kaibigan niya ay namangha sa kagandahan nito.